Eto na mga kachimay, finally, sisimula na ngayon yung paggagawa ng aking bahay. Kasama ko ang aking kapatid at eto nga, nandito na kami sa bahay at eto yung kusina, papakita ko sa inyo. Yung mga plywood na yan na nakapatong sa semento, ipapatanggal ko yan lahat dahil nga mga sira-sira na. At dito rin sa CR, plywood na yan, ipapatanggal ko rin yan. Buti na lang mababait itong mga nakuha ko na magagawa. Pinsan ko si Kuya Epoy, si Perdy wala, nakatayo lang siya dyan at hindi naman siya gagawa. At itong binatilyo, dyan siya nakatira sa harap ng bahay ko. Gusto niya rin daw magtrabaho at gagawa sila ng hagdan. At dahil magpapagawa nga ako ng bahay, kaya panay takbo ko sa hardware para bumili ng mga materyales. At bumili nga ako ng PVC flexible at ang utility box dahil ipapaayos ko rin kasi yung mga saksakan ng kuryente. At buti na lang hinatid ako ng aking kapatid papunta doon sa bahay kasi sobrang init talaga pag maglakad. At eto naman si Kuya Inong, pinatanggal ko rin yung mga nakatakip dyan sa bintana ng mga plywood para naman pumasok yung hangin sa loob ng bahay at medyo madilim din kasi dito sa loob ng bahay dahil walang kuryente. At iyan na nga, nagsisimula na nga sila sa paglalagay ng mga hollow blocks dyan sa kusina. Excited na talaga ako kasi gusto ko na makita yung kalalabasan ng kusina ko. Pinataasan na rin yung pader dyan sa kusina. At eto naman si Kuya Inong, siya naman yung naghahalo ng mga semento. At iyan na nga, naglalakad na ako ng mabilis talaga sa pagpunta ng hardware. Dahil meron kasi akong bibili na materyales para sa bahay, kaya andito na naman ako sa hardware. Buti na lang talaga malapit lang ito sa bahay, kaya anytime na may kailangan talaga silang materyales, madali akong makabili. Problema lang talaga, ang mahal ng mga materyales, kailangan talaga maglaan ng maraming pera. Pagdating ko nga sa bahay, nakita ko tong si Perdy, tinatabasan niya nga yung hollow block. Ito pala yung ginagawa para magsakto siya doon sa paglalagyan. At medyo kabado daw yung pinsan ko sa pagtungtong dyan sa hagdan kasi hindi nga matibay, kaya kailangan talagang hawakan kasi nga gawa lang nila yung hagdanan na iyan. Sa totoo lang, sobrang saya ng pakiramdam ko. At sa sobrang saya ng pakiramdam ko, napatakbo tuloy ako sa tindahan para bumili ng merienda. At uminom nga muna ako ng soft drinks dahil nauuhaw din naman talaga ako sa pagpunta ko ng hardware at kinukwento na nga ni Kuya kung magkano yung lahat ng nabili ko. Bumili ako ng biscuit at syempre soft drinks na rin para sa mga nagtatrabaho. 4 kasi yung nagtatrabaho doon sa bahay ko. At eto namang pusa, walang pakialam. Ang sarap ng tulog niya. Lahat talaga ng soft drinks, eto talaga yung pinakagusto kong flavor, etong Royal. Hindi ako sponsor niya pero ayan talaga yung pinakagusto ko. Tapos samahan pa ng fita, o diba solve na yung kanilang merienda. Nagbayad na rin ako kung magkano lahat yung nabili ko. Konting pahinga ko lang talaga, eto tutakbo na naman tayo sa hardware dahil nga meron na naman akong kailangan bilhin para doon sa CR. Magpapagawa ka talaga ng bahay, kailangan talaga maglaan ka ng pera. At ang pinaka-importante rin, kailangan meron kang asawa, char, para katulong mo na rin sa mga financial na pangangailangan mo sa pagpapagawa ng bahay. Katulad ko, single mother ako, kaya ako talaga lahat na nagtutustos ng pera sa pangangailangan ko sa pagpapagawa ng bahay. Ay nako, ang hirap. Tapos samahan pa ng mahal na bigas, ay nako. Pagbalik ko nga sa bahay ko, ay ang bilis, ayan o, puro hollow blocks na dyan sa may kusina, diba? Ang bilis nilang magtrabaho kasi nga tulong-tulong talaga sila para mapabilis talaga. Syempre, para masulit na rin yung bayad ko sa kanila, ha? Magkano rin yun? 600 kada araw, ilang tao yung nagtatrabaho, kaya yan, hanggang dito na lang. Una, update ko na lang uli kayo sa mangyayari uli dito sa aking bahay. Bye-bye!